these years? Very, ako, yung personal at saka yung professional. Nakakatuwa yan si Roderick kasi yung pag-off cam yan, parati siyang natatakot. Medyo masakit ang mata, masakit ang ulo, masakit ang ngipin, di ko na kaya. Pero pagka nag-on yung camera, sa harap ng camera, he will give his best and he will nail it. Katulad dito, napanood ko yung pelikula kahapon, sinabi ko sa kanya, katabi ko, hawak ako ng hawak sa kanya, grabe ka talaga. Ang swabe nung takbo nung drama mo to comedy, napakagaling talaga. Pero ako, sa Tonight with Dick and Carmi, syempre, magkaiba yun kasi mas nakafocus ako dun sa dancing, ano yung susuot ko and everything. Pero syempre hanga ako sa kanya dahil talaga namang iconic aside from many hits. At saka ang galing-galing niya talagang sumayaw, kumanta and everything. Pero dito, medyo na-challenge ako dahil yung role na nabigay sa akin as his best friend. So parang medyo nako-conscious ako kasi alam naman natin pagdating ng gay roles, talaga naman si Dick talagang he nailed it. And sinasabi ko, Dick, okay na ba yung acting ko? Mga ganun. But ang seryoso. Alam niyo yung, di ba yung mga totoong comedians talagang they are so serious in person. So parang nako-conscious ako. Direk, okay na ba? Tapos tinitignan ko parati kung ano yung reaction niya. So dito, kahapon nakita ko na okay naman, na masaya naman, na ayun, oo, na hindi ko naman ikinasira yung pelikula sa performance. Yun lang po. Pero meron naman na rin kayong kumbagang chemistry. Built-in na rin yeah. Oo. Pero this is a different role for me. Hindi ko lang pwedeng sabihin kasi yung totoong role mo, no? Pero iba kasi, nakakatuwa yung performance talaga ni Carmi dito eh. Yung, basta mystery kasi yun eh. So doon na lang yan mapapanood. Pero yung kahapon na napanood namin, parang, siyempre iba yung take at iba yung napapanood mo na sila, Jenny. Parang, nakakatawa talaga si Carmi. At si Carmi naman, di ba? Kasi basta, sinabi ko pa sa kanya, pati yung boses, parang, di ba, ginawa niya lahat. Sabi ko, ganda ng ginawa mo. Si Carmi kasi, try na natin, di ba, sa comedy, di ba? Nagagawa niya ng iba't ibang texture. Hindi na sa kaibigan ko, texture yung character niya. Pero dito, parang natutuwa ako kasi yung binigay na role sa kanya, meron siyang dapat sundan. At tingin ko nagawa niya at nasundan niya yun. And aside from that, okay, yun yung sa performance. Pero as a friend naman, I'm very grateful na naging kaibigan ko si Carmi. Kasi napaka-supportive ni Carmi. At saka, ang dami nang ginawa for this film na dito na sa ating promo na hindi niya ako pinabayaan. Kaya, from my heart, ibang pasasalamat ko kay Carmi as a friend. Carms, iba ka. Maraming salamat. Love you, love you, Carmi. Last question ko naman for Tonton. Sa totoong buhay ba, meron ng baling na nagmahal sa'yo katulad ng pagmamahal ng karakter ng Woodruss? At meron ka din baling na, kumbaga, minahal mo rin naman in a certain way. Katulad ikaw, Jerry, mahal kita. Si Alan, mahal. Si Gorky, mahal ko. Yun nga yung may dialogue nga ako dun eh. Sasabihin mo na ba? Doon nga kita hinangaan actually yung gusto niyang sabihin. Pero siguro naman mapapanood din nyo naman. Saan bang panoorin nyo? Tugang ha? Nood kayo. Hindi, meron ako talaga hinangaan. Kami lahat, maski si Miss V, yung aming director of photography. Sinabi niya na iyak siya kay Ton na nung dineliver niya yung yun yung delivery mo direct? Pareho ba? Nakuha ba na Ton? Pwede gusto mong delivery? Direct ka. Sinabi ba sa'yo o ikaw ang nagsabi? Siya ang nagsabi. Siya pareho. May line na line mo. Line ko. Line din na line. So, line no sinabi sa'yo. Tapos, meron ka rin line. Wala sa trailer, no? Gusto ko sanang gawin sa kanya, pero wala sa trailer. Saka. Hindi, basta meron lang doon na na inalam ko lang kung mahal mo ako. Yeah. Yung sagot ni Tonto nang aabangan ko doon. At yung sagot niya, tama. Hindi ko alam kung paano ipaniwala. Alam mo yung sa pagkatao niya, sa role niya, yung as Enrique, tama yung sagot niya tungkol sa pagmamahal. Dahil sa eksenang yun, yes, at sa portrayal ni Ton for that particular scene, maintindihan ng lahat correct,
kung bakit niya gustong magiging mudrasta si Becky for Elmo and Archie. Parang gano'n. Tinatanong ako lagi ni Kuya Dick, malinaw ba kung talagang... Concern ko talaga yun. Direct, kung bakit. Nasiguro nyo ba na tama ako maging mudrasta? Na ipaliwanag ba ng pelikula bakit ako mudrasta? Dahil sa eksena with Tonton. Yun na yun. Maintindihan. Yun na yun. Sinagot na ni Tonton sa pelikula. Kahit hindi niya sinabi. Dahil na yun. Ayoko sabihin. Pero hindi niya pa sinagot yung tanong mo, Jerry. Magkakaabangan yung line na yun. Dala tayo sabay-sabay. Thank you, Sir Jerry. Next question po, over there. Hi po, good afternoon. I'm Janice from Bulgar. Ayan, my question is for Kuya Dick muna po. At Kuya Dick, kasi kanina dun sa kinakwento ni Sir Tonton na yung kissing scene nyo sa MMK, parang hindi mo alam. So si Direk Wen lang ang, the late Direk Wen Daramas lang ang nagsabi sa kanya without telling you. Kung sakali ba na nalaman mo, Kuya Dick, papayag ka? Janice, isistorya ko sa iyo yung totoong nangyari. Taga, mukhang doon kami kinabahan. Sumalangit nawa, kasi gusto ko totoo ang sasabihin ko. Kaya niya binulungan si Tonton. Dahil lagi ko sinasabi sa mga pelikula ko noon, no kissing scene. Ayoko, kasi nga, gusto ko, fan lang. Ang theory ko sa sarili ko noon, papatawa, masaya lang, pang family. Gusto ko ang mga bata manonood. So, kahit kay mother, sinabi ko, mother, kahit anong mangyari, gusto kong manonood mga bata. Kasi yun ang market ko, yun ang gusto kong kunin na market ko. Kaya wala talaga. Pero doon, hindi, sabihin ko sana, nagustuhan ko naman eh. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Ang ibig sabihin, nagustuhan ko yung eksena. Kasi nung pinapakita na ni, gina-justify ni Wen, tama eh. Tama yung pain eh. Tama yung, akala ko hindi na kita makikita. Yung emotions na hindi, akala ko hindi mo siya makikita. Mahal mo siya, kita mo. Puro yan yung mga binigay sa akin ni Wen nun eh. Kaya dapat, hindi mo na nga napansin yung halik eh. Yung hagulgol sa dibdib ni Tonton. Kailangan masikip na masikip ko yun. Sige. Kaya yun ang totoo, kaya binigla. Pero sino, paano ka naman magagalit o maiinis nun? Tonton Gutierrez yun, no? Hindi ka na ko. Kaya okay lang sa akin. Ton, kung gusto mong ulitin ko sa pelikula yon, hindi ako sasama. Sana pala. Ay, correct naman. Joke lang yun din. So until now, Kuya Dick, hindi ka pa rin ready sa mga ganong kissing scene sa movie? Ang feeling ko kasi, pag may kissing scene, talagang seryosong pelikula na. Parang ganun. So, kasi nagko-comedy pa, may comedy, may ganun. Parang gusto ko pa rin, mag-stick sa comedy at the same time. Serious yung, let's say, yung tema. Pero gusto ko pa rin maraming makapanood. Parang, ewan ko lang pero sa napag-uusapan namin, pwede naman ganun lang naman to, di ba? Parang na-express naman yung gusto. Kinilig din naman, ando doon pa. Pero talaga mararamdaman nyo dito yung pagmamahal ko at naming dalawa sa isa't isa. I think sapat na yung mararamdaman ng tao. Kasi kahapon, kami, ramdam nila na yung hindi naman nila hinanap na yun, parang yung yakap nga lang daw, sabi ng girl from the SM group, sila rin nagsabi na ang sakit, yun ang comment. Sakit, no? Diba? Kahit ano man yun, sapat. Sakit. Hindi mo na kailangan sabihin. Sapat na. And Kuya Dick, syempre maraming, nung panahon mo, pag sinabing gay role, talagang sa'yo nakatatak yun at ikaw lang stand out sa ganong role. Ngayon marami nang gumagawa ng mga gay roles. Sa present generation po ng mga comedy actors, sino po yung napanood mo na bumilib ka at sabi mong pwedeng sumunod sa yapak mo? Janice, kasi napag-usapan na namin yan lagi. Tsaka kahit ni Vilma, puro si Vilma, naalala mo nga pala. Siya yung kausap ko tungkol dyan. Siya mismo kasi parang, ano ba sa tingin mo? Parang hindi ko kasi masabi, kasi iba-iba yung mga tinahak namin eh. Kumbaga, katulad na sinagot ko kanina sa vlogger na kung lahat naman kayo nakasama ko ng 80s, hindi ba? So nakita nyo naman na ang pelikula ng Regal noon, every 3 months nagpapalabas ako ng pelikula after 4, di ba? Tapos ganda, di ba? Box office naman siya, di ba? Ngayon parang nangyayari, di ba, yearly na ang pagpapalabas o paggawa ng pelikula.
yung paggawa. So, hindi ko masabi kung sino talaga yung tumatahak ng ganon dahil iba-iba ang style, iba-iba ang branding, iba-iba ang brand of comedy. So, nahihirapan ako, kaya lagi ko sinasagot, hindi naman sa pagiging safe, sabi ko maraming magagaling na comedy actors o maraming gustong maging komedyante. Pero nahihirapan ako, to be honest, nahihirapan ako isipin na sino ba talaga yung susunod na pareho kami ng steps o new journey na tinahak sa show business. Parang iba eh. Oo, lahat kami nagpapatawa, pero iba-iba yung mga pinagdaanan namin. Katulad ni Vice, di ba, magaling siya. It's his time. Talagang siya naman yung sa comedy ngayon. Pero iba yung journey na dinaanan niya. Nag-start siya sa stand-up comedy. Tutuwa nga ako kasi naging ang tawag doon sa MTV. Nakasama ko na rin siya. Naging, yung nagpapatawa sa audience pag break time. Doon mo siya nakilala. Kasama na kami sa concert. Nag-front up siya kay Juday. Kasama ako sa concert. Iba yung tinahak niya eh. So iba rin ako. Kaya hindi ko masabi kung ano talaga yung susunod. Maraming pwedeng sumunod sa akin o maraming mas magaling pa sa akin. Hindi naman pwedeng ako lang ang magaling dito. Pwedeng ano pa. Kaya lang, hindi ko alam kung sino pa. Kasi marami namang mga potensyal na aktor na maaaring sabihin natin hindi lang nabibigyan ng oportunidad na maging komedyante. Marami magagaling nakikita ko